Magandang gabi po, Brad Eli. Ako po yung SDA, pero lagi kaming nanonood sa programa mo sa TV. Favorite namin yung mag-asawa. Kaya kahit iba kami, ibang grupo kami, malapit ka na rin sa puso namin. Dahil matagal na kaming nanonood lagi. At ngayong gabi po, nagpasalamat po ako na naimbitahan kami dito at masaya din kaming mag-asawa ngayon dahil binigyan po kami ng kaunting pagkakataon nga makapagtanong sa paborito namin. Brother Eli, ito po ang una kong katanungan. Bakit hindi po sinunod ng dating daan ang ikapitong araw na yun naman talaga ang dating daan? Kung ang pagkain ng laman ng baboy ay may kaparasahan sa dating ng huling panahon, bakit ngayon meron kumakain? Kung ito ay ginago, saan natin ito mababasa? Sa kinabibilangan ko pong reliyon, pinangingili po namin ang araw ng Sabato, ang Sabado. At may mga pagkain din po kami pinagbabawal na kung naukol po ba dito na upang sundin dahil ito po ay nakasulat sa Biblia. Palagi po akong nanonood ng inyong programa mula pa po na ako ay 4th year high school. At sa internet po, palagi po akong nag-visit po sa inyong website at nanonood po ng iba't ibang diskusyon ninyo, lalo-lalo na po na sa Seventh-day Adventist. Salamat. Kapag ikaw po ay nagsimba po, o totoong iglesia po, hindi ka po susali doon sa araw ng linggo dahil yung mga protestante po na nagsasabi na silang totoo na iglesia ay walang karapatan na sumali po doon o magsimba po ng linggo kagaya po ng sinulat sa Catholic Universe Bulletin, August 14, 1942. Ang tanong ko po, pagkatapos napakahabang introduction, ang tanong ko po, Brother Eli, kung ganun kahalaga ang Sabat sa Bible, sa mga propeta, mismong kay Kristo, sa mga disipulos, bakit po ang dating daan ay hindi pinapangili ng Sabat? Thank you po. Ang mga members po ng Church of God International ay nag-aanyaya sa inyong lahat para sa isang mass indoctrination o ng pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Kristo. Ano po ba ito, mga kababayan? Pag-aaralan natin, ano ba ang mga utos ni Kristo, mga aral ni Kristo, aral ng Ebanghelyo, na para sa ating panahon. Kasama ba rito ang pagbibigay ng ikapo, ang Santa Senang may abulo yan? Kasama ba rito ang pangingili ng Sabado? Doktrina ba ng Panginoong Kristo na bawal ang baboy, hipon at iba't iba pa? Nanyayahan namin kayo ng isang buong taus-pusong paanyaya na sana'y pagbigyan ninyo, mga kababayan, kung kayo po ay mayroong pagnanasang makaalam ng mga aral na tunay na doktrina ng ating Panginoong Kristo. Magandang araw po sa inyo lahat. Cebu. Si kapatid na Georgie Plastina. Cebu, come in please. Salamat sa Diyos, kapatid na Daniel, kapatid na Eli, sa pagkakataong pinahintulot po upang makapagtanong sa dakong ito ang ating isang panauhin, si Ginang Aida Bunyola, isang 7-day Adventist. Narito po siya. Magandang gabi po, Brad Eli. Ako po yung SDA, pero lagi kaming nanonood sa programa mo sa TV. Favorite namin yung mag-asawa. Kaya kahit iba kami, ibang grupo kami, malapit ka na rin sa puso namin. Dahil matagal na kaming nanonood lagi. At ngayong gabi po, nagpasalamat po ako na naimbitahan kami dito at masaya din kaming mag-asawa ngayon dahil binigyan po kami ng kaunting pagkakataon nga makapagtanong sa paborito namin. Brother Eli, ito po ang una kong katanungan. Bakit hindi po sinunod ng dating daan ang ikapitong araw na yun naman talaga ang dating daan, ang dating aral? Pangalawang tanong po, tungkol po sa 10%. Bakit po walang ikapulo sa inyo? Samantalang sa Malakias 3:10, obligado naman talaga tayong magbigay nito dahil ang 10% po talagang hindi ito sa atin, para ito sa Panginoon. Yun lang po.
Salamat sa iyo kapatid sa iyong pagdalong mag-asawa. Kapatid na Aida, salamat. Sana samahan kayo ng Diyos sa inyong pakikinig. Unang-una, yung 10% o ikapulo, hindi utos yan sa ating panahon. Yung nakasulat sa Malakias 3:10, utos yun sa Israel. Basahin natin ang Malakias 4:4. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel, na may mga palatuntunan at mga kahatulan. Basahin natin yan sa Cebuano. Hinumdumin ninyo ang kasuguan ni Moises, ang akong alagad, nga akong gisugo kaniya didto sa Horeb. Horeb, ibig sabihin bundok. Sa Hebreo, yung salitang Horeb, bundok yun. Nga akong gisugo kaniya didto sa Horeb, alang sa tibuok nga Israel. Bisan ang kabalaoran ug ang mga tulumanon. Ay, ibig sabihin, kapatid, yung mga kautusan na nababasa sa pakautusan ni Moises para sa buong Israel yun. Kasama dun yung batas ng pagbibigay ng ikapo. Kanino inutos kumuha ng ikapo at sino ang pagkukuhanan? Basahin natin ang Hebreo 7:5 at 12. At katotohanan, ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid, bagamat ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham. Mo sa Cebuano, ug kadtong sa mga anak ni Levi nga nagdawat sa katungdanan sa pagkasaserdote, may sugo sa pagkuha sa mga ikapulo gikan sa mga tao sumala sa kasuguan, nga gikan sa ilang mga igsuon, bisan nangagikan sila kini sila sa mga hawak ni Abraham. So sa mga Israelita yan inutos, kukuha ng ikapo yung mga saserdote sa angka ni Levi, sa anak ni Levi, yung mga Levite priest. Yun ang kukuha ng ikapo sa mga Israelita. Pero nung dumating si Kristo, ano nangyari? 12. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Ayon, sabi si Cebuano, kaysa nailisan ng pagkasaserdote, tungod sa kinahanglan usab ang kasuguan na ilisan. Napalitan yung pagkasaserdote ng mga Levita sa panahon ni Moises, nung dumating si Kristo, napalitan pati ang kautusan. Kaya pagdating kay Kristo, hindi na utos yung pagkuha ng ikapo sa mga saserdote o sa mga ngaral. Ang nasa iglesia ngayon sa panahon ng Panginoong Hesus, hindi ikapo ang utos. Ang utos yung nasa 2 Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Basahin natin si Cebuano. Ang tagsa-tagsaingon sa ginatuyo sa iyang kasing-kasing, dili nga adunay kasubo, bisan nga sa mga kinahanglan, kay gihigugma sa Dios ang humalatag nga malipayon. Ayon, tagsa-tagsa ingon sa ginatuyo sa iyang kasing-kasing. Kung ano yung itinuturo o gusto ng iyong puso, yun ang ibibigay mo, hindi ikapo. Kaya ang mga iglesia nung panahon ni Pablo, kusang loob sila, hindi ikapo. Kung ano yung sinasabi ng kanilang budhi, yung kanilang puso, yung kanilang konsyensya, yun ang nagpapasya kung magkano ibibigay nila. Basahin natin ang 2 Korinto 8:1 sa Cebuano. Labot pa, mga igsoon, ginapahibalo namo kaninyo ang grasya sa Dios nga nahatag diha sa mga iglesia sa Macedonia, nga sa dakong pagsulay sa kagulanan ang kadagaya sa ilang kalipay ug sa ilang halalom nga kahangulan,
nagpadagaya sa mga bahandi sa ilang pagka mahinatagon, kay sumala sa ilang giarangan, nagapamatuod ako, labi pangani sa ilang hiarangan, nang hatag sila gikan sa ilang kaugalingon nga kabubuton. Tamo kapatid, nang hatag sila gikan sa ilang kaugalingon nga kabubuton. Sa kanilang sariling pasya, nagbigay sila. Hindi ikapo yan, kapatid. Yan ang batas sa Kristiyano. Ang puso mo ang magpapasya, hindi ikapo. Yung ikapo, batas yun sa Israel. Sa panahon natin, hindi na tayo magiging dapat sa kautusan ni Moises. Expired na yan. Basahin natin ang 13:39 ng Gawa. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Basahin natin sa Cebuano. Ug pinaagi kaniya, pinaagi kang Kristo Jesus, ang tagsa-tagsa nga muto, gipa kamatarong gikan sa tanang mga butang. Nga gikan niini, wala ka mo pagkamatarunga, pinaagi sa kasuguan ni Moises. Wala ka mo pagkamatarunga, pinaagi sa kasuguan ni Moises. Ayan ang sabi ni Apostol Pablo. Kung naniniwala ka kay Apostol Pablo, kapatid, hindi ka nasusunod dyan sa kautusan ni Moises. Siguro naman naniniwala ka kay San Pablo. Sinabi ni San Pablo, wala ka mo pagkamatarunga, pinaagi sa kasuguan ni Moises. Kaya huwag ka maniwala sa Sabadista, maniwala ka kay Pablo. Hindi na umiiral ang kautusan ni Moises. Tama, kapatid. Inako nga dili ka muto sa mga pinagsasasabi ng pastor mo. Muto ka sa sinasabi ni Kristo, sa sinasabi ni Pablo. Doon ka mutuo. Huwag ka doon sa makikinig doon sa matud nila ikapulo. Matud nila ikapulo. Ang sabi ni Pablo, yung kautusan ni Moises ay hindi na po pwedeng makapagpabanal ngayon. Pinaagi kaniya kang Kristo ang tagsa-tagsa nga mutuog gipakamatarong gikan sa tanang mga butang. Nga gikan nini wala ka mo pagkamatarunga, pinaagi sa kasuguan ni Moises. Yung kasuguan ni Moises, yung batas ni Moises, kasama yung ikapulo, kasama yung mga bawal na pagkain, bawal ang baboy, hindi na yan batas ngayon. Basahin natin sa Hebreos 9:10. Sanglit, uban sa mga kalanon, ug mga ilimnon, ug mga nagkalaing-laing mga paghugas, mga tulumanon nga lawasnon, nga ginapatuman hangtod sa panahon sa pagpabag-o. Merong talagang panahon na papalitan niyang batas ni Moises. Ang ipapalit diyan, batas ni Kristo. Kay adunay panahon sa pagpabag-o. Sanglit uban sa mga kalanon ug mga ilimnon ug mga nagkalaing-laing mga paghugas, mga tulumanon nga lawasnon para sa lawas, hindi para sa espiritu, lawasnon nga ginapatuman hangtod sa panahon sa pagpabag-o. Merong panahon ng pagbabago. At yung panahon ng pagbabago, yun ang panahon ni Kristo. Pagdating ni Kristo, wala na yung kautusan ni Moises. Ano na ngayon? Nandoon sa 6:2 ng Galacia, Sislus. Magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa at sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Kautusan na ni Kristo ngayon, kapatid. Kaya pati yung ikapitong araw, hindi na yun ang batas. Mayroong sabat ngayon si Kristo.
Iba yung sabat ni Kristo kaysa sa sabat sa ikapitong araw. Na bago ang batas sa panahon natin, ang batas ngayon, batas na ni Kristo, hindi na batas ni Moises. Pinalitan na si Moises. Ang ipinalit si Kristo. Yung batas ni Moises pinalitan. Ang ipinalit, batas ni Kristo, utos ni Kristo. Kay Kristo, ano ba ang sabat? Mateo 11:28. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Sabat ngayon, sabat for the soul, kapahingahan ng kaluluwa, hindi sa kapahingahan ng katawan, kapatid. Yung kaluluwa mo ang dapat mong ipagpahinga, spiritual ang sabat ngayon. And that spiritual sabat is the Lord Jesus Christ. Ang spiritual na sabado si Kristo. Hindi isang araw lang, ha? Si Kristo, siya ang kahapon, ngayon, at magpakailanman. Pagka nakapasok ka kay Kristo, ang sabat mo araw-araw na. Hindi Sabado lang. Ang kapahingahan mo sa kaluluwa, magpapahinga na ka sa alak, magpapahinga ka na sa lasing, magpapahinga ka na sa pambababae, magpapahinga ka na sa sugal, magpapahinga ka na sa bisyo, magpapahinga na ang kaluluwa mo pag sumunod ka kay Kristo, ngayon, bukas at magpakailanman. He is the everlasting Sabbath or the everlasting peace. He is the everlasting rest. He is the rest of our soul. Si Kristo ang tunay na sabat sa panahong Kristiyano. Hindi Sabado lang, hindi ikapitong araw lang. Bakit? Hebreo 13:8. Si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon, oo at magpakailanman. Sa English ang sabi, Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. sa Kastila ang sabi, Jesus el Cristo el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Kaya si Kristo kahapon, siya rin ang ngayon, siya rin ang bukas, siya rin ang magpakailanman. Isang araw lang yan si Kristo. Isang araw lang. Pag pumasok ka, umpisa ngayon hanggang magpakailanman, meron ka ng sabat o kapahingahan. Hindi ikapitong araw lang. At yan ay sabat hindi ng katawan kundi ng kaluluwa. Yun ang sagot ko sa iyo, kapatid. Ano naunawaan mo? Yan, sige po. Dagan salamat kanimo tanan dyan sa Cebu. At sana po ay makapunta kayo sa ating mass indoctrination. Taytay Rizal, balikan natin, kapatid na Ato, Tobias. Kapatid natin yan, ang susunod natin magtatanong, si kapatid na Victoria Villar, isang Seventh-day Adventist. Okay po, go ahead po, tama-tama. Kung ang pagkain ng laman ng baboy ay may kaparasahan sa dating ng huling panahon, bakit ngayon meron kumakain? Kung ito ay binago, saan natin ito mababasa? Basahin po natin ang Hebreo 9:10. Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa laman, na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Ayan, kapatid, parang si San Pablo na ang kausap mo dyan. Sabi ni San Pablo, palibhasa yung palatuntunan sa Israel ay palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain, mga inumin at sari-saring paglilinis. Kaya nung namamahala na ang mga apostol sa iglesia, sinabi nila, huwag na kayong maghatulan tungkol sa pagkain, sa pag-inom, sa bagong buwan, sa araw ng Sabat. Basahin natin ang 2:16 ng Colossians. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat. Ayan, yung mga pagpinagbabawal nung araw, hindi na po ipinagbabawal sa bagong tipan. Kaya wag na kayong humatol tungkol sa pagkain, sa pag-inom, sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng Sabat. Bakit? Ano ba ang ginawa ng Panginoong Hesus nung dumating siya? Tungkol doon sa mga bawal-bawal ang baboy, bawal ang kung ano-ano. Ano ba yon?
Bawal ang hipon, bawal ang talangka, bawal ang alimasag, bawal ang alimango, bawal marami. Ano ba ang ginawa ni Kristo diyan? Sa Marcos 7:19. Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Nakita nyo kapatid, sa panahon ni Kristo, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita o ng kanyang deklarasyon, nilinis niya ang lahat ng pagkain, ipinalalagay ng una na marumi. Gaya ng baboy, hipon, talangka, alimango, tulya, tahong, talaba. Bawal yun nung araw eh. Pero sabi niya, hindi naman pumapasok sa puso yun. Pumapasok lang sa bibig, sa tumutuloy sa tiyan, nilalabas sa daanan ng dumi. Sa salitang ito, nililinis niya ang lahat ng pagkain. Kaya po, sa panahong Kristiyano, nilinis na ng Diyos yan sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Pakinggan nyo sa unang Timoteo 4:4. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Ayan, bawat nilalang ng Diyos mabuti, walang dapat itakwil. Kung tinatanggap na may pagpapasalamat, sapagkat pinababanal o pinapalinis ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Kaya ang Kristiyano, bago kumain, nananalangin muna, pinapabindisyonan natin sa Diyos. Ama, bindisyonan mo po ang pagkain ito, kahit na ba yan tulya lang. Wala kang pambili ng mahal tulya lang. Wala kang pambili ng baka, tulya lang. Pwede na. Manalangin ka lang sa Diyos. Hindi naman pupunta yan sa puso Lalabas din yan sa daanan ng dumi. Kaya sa salitang yan, nilinis ni Kristo ang lahat ng pagkain. So ngayon, yung bawal sa Israel, hindi na bawal ngayon yon, kapatid. Talagang paparusahan ng Diyos yung kumakain ng baboy. Kailan? Nung kumakain ng baboy, nung bawal ang baboy. Di ba? Ngayon, di na naman bawal ang baboy. Hindi ka kasali rin sa paparusahan. Logical naman yun Logic yun Nung bawal ang baboy, talagang, paparusahan ka pagka ikaw kumain ng baboy. Barang ganito, kapatid, Ngayon, bawal mag-asawa sa kapatid. O sa pinsang buo. Bawal yun. Pagka nag-asawa ka, yung kapatid mo, inasawa mo, paparusahan ka. Pero sa panahon ni Abraham, hindi naman bawal. Ang katunayan, kapatid niya si Sarah Kaya merong panahon ng utos. Kung kailan panahon, dun yun umiiral. Pero kung hindi panahon, hindi umiiral. Parang ganito, kapatid, ikaw, sabadista ka, mahuhulaan ko, binautismuhan ka, di ba? Binautismuhan ka dyan sa sabadista bago ka naging sabadista. Pero, ang mga Israelita ba binautismuhan? Si Abraham ba binautismuhan? Hindi naman Binautismuhan ba si Abraham? Hindi. Bakit? Kasi, hindi naman utos noon ang bautismo. Di ba? Si Sarah, binautismuhan ba? Hindi. Si Jacob, binautismuhan ba? Hindi rin. Hindi na bautismuhan lahat yung mga yon. Hindi. Si Jose nga, hindi nabautismohan Si Jose bendido. Pero naging dapat sa Diyos yun. Ngayon, tanong ko sa'yo, ngayon ba, pag ayaw kang pabautismo, maliligtas ka ba? Hindi. Kasi utos ngayon ang bautismo Pag hindi mo sinunod yan, di ka maliligtas. Ano ibig ko sabihin, kapatid? Kung kanino yung utos, doon mo bawal dagdagan at bawasan. Kung kanino inutos, dapat sundin mo lahat yon. Ang 10 utos sa Israel inutos. Kaya nga 10 lang yon, walang bautismo ron Ang ginagawa ng sabadista, sabi, ang utos ay kanan Diyos 10. Pero nagbabautismo, di 11 na. Asan yung 10? Pag dinagdagan mo ng 1, 11 na yon. Kaya nga yun ang pagkakamali ng sabadista
Iba po ang 10 utos sa panahon ni Moises, iba ang utos sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga dalawa ang kautusan sa Biblia. Yung isa, kautusan ni Moises. 4:4 ng Malakias. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb, para sa buong Israel na may mga palatuntunan at mga kahatulan. Sinasabi ng Diyos, alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na iniutos ko sa kanya sa Horeb, doon sa bundok. Yung Horeb po, every yung salita, bundok ang kahulugan ng Horeb. Sabi, yung kautusan ni Moises na aking iniutos sa kanya, alalahanin nyo yun, sundin nyo yun, sabi niya sa Israel. Sa panahong Kristiyano, alin po ang susundin natin? Yun bang kautusan ni Moises? Basahin natin ang Galacia 6:2. Magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa, at sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Kita nyo? Sa panahong Kristiyano, kautusan naman ni Kristo, hindi na kautusan ni Moises. Bakit? Pag sinunod natin ngayon yung kautusan ni Moises, hindi tayo maliligtas. Pakinggan nyo sa Gawa ng mga Apostol 13. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Pagka sinunod mo po ngayon, yung kautusan ni Moises, hindi ka naaariing ganap. You will not be justified in the law of Moses. Kaya iba po ang panahon ngayon, iba ang batas. Iba ang saserdote natin ngayon, si Kristo, hindi na si Moises. Kaya pag ipipilit mo po kapatid, bawal ang baboy ngayon, mali ka na po nun. Kasi ang saserdote ngayon, si Kristo, ang sabi niya, hindi naman papasok yan sa puso, sa bibig lang, lalabas sa daanan ng dumi. Sa salitang ito, nilinis niya ang lahat ng pagkain. Tama po kayo, yung kumakain ng baboy paparusahan pagdating ni Kristo. Sino po yung kumakain ng baboy na paparusahan? Yung mga taong nabuhay nung bawal kainin ng baboy. Pero kung nabuhay ka ngayon na hindi naman bawal na ni Kristo, hindi ka po paparusahan, kapatid. Yun po ang sagot ko. Okay po, kapatid. Follow-up question. Sige po, go ahead. So, pagdating pala ng wakas, yung mga kumakain ng baboy noon, ibang parusa pala doon sa una, iba sa parusa sa mga tao sa huling panahon. Hindi po, hindi kapatid, mali po, hindi po iba ang parusa. Pareho ang parusa. Yung mga ngalon niya, pupunta sa dagat-dagatang apoy. Yung mga sinungaling, pupunta sa dagat-dagatang apoy. Yung mga gumagawa ng karumal-dumal, pupunta sa dagat-dagatang apoy. Isa lang po ang parusa, dagat-dagatang apoy. Kaya lang, ang mga paparusahan, yung lumabag sa mga batas ng Diyos sa iba't ibang panahon. Kagaya sa panahon ni Noe, yung hindi sumama kay Noe, hindi naniwala kay Noe, paparusahan yun sa dagat-dagatang apoy. Sa panahon ng Israel, yung hindi naniwala kay Moises, paparusahan yun sa dagat-dagatang apoy. Sa panahon ni Kristo at mga apostol, yung hindi naniwala, paparusahan sa dagat-dagatang apoy. Ngayon, panahon natin, yung hindi maniniwala sa dagat-dagatang apoy din dadalhin Hindi po iba-ibang araw, hindi iba-ibang panahon, hindi iba-ibang parusa. Kundi ang iba-iba, yung mga panahong nabuhay sila. Sana po naintindihan nyo. It doesn't mean that there are different punishments. No. There is only one punishment and destination for those who have not obeyed God's law. Since the first until the last. But what is different is the people, the dispensation, and the time that they lived in. Yun ang magkakaiba. Yung mga panahong nabuhay sila at yung mga tao magkakaiba. Pero isa lang ang pupuntahan nila, parusa. Ganon din naman yung maliligtas. Yung maliligtas sa panahon ni Noe at sa panahon ni Abraham at saka panahon ng Israel, yung panahong Kristiyano, panahon ng mga apostol, saka itong panahon natin, lahat ng maliligtas dadalhin sa paraiso sa pangako ni Kristo. Pero magkakaibang panahon, magkakaiba ang sinunod na aral. Halimbawa, maaari nyo itanong, naligtas ka, halimbawa,
Si Abraham, nakita mo. O kapatid na Abraham, nabautismohan ka ba? Ah, hindi. Hindi utos sa amin nun eh. Eh, ikaw nabautismohan ka? Oo. Kaya nga ako nakarating dito, nabautismohan ako eh. Ganun yon kapatid. Sana Very much po. Thank you po. At Sa kinabibilangan ko pong reliyon na pinangingili po namin ng araw ng Sabato ang Sabado. At may mga pagkain din po kami pinagbabawal na kung naukol po ba dito na upang sundin dahil ito po ay nakasulat sa Biblia. Hindi naman lahat na nakasulat sa Biblia, susundin natin eh. Nakasulat sa Biblia, sabi ng Diyos, magparami kayo, magpalaanakin kayo. Kalatan nyo ang buong lupa. Inutos yung kay Noe. Eh ngayon ba susundin pa natin yun? Ang dai-dai na nga, wala na nga makain ng tao. Siguro dapat ngayon magpakonti naman. Di ba? Marami na eh. Eh ngayon, ang ginagawa ng mga mag-aasawa ng apat, sasabihin, utos ng Diyos ikaw, magpakarami. Ikaw ba inutusang magpakarami? Alam niyo ba kung sino yung inutusang magpakarami? Yung naligtas sa dilubyo, 8. Si Noe, ang kanyang asawa, ang kanyang 3 anak na lalaki at ang kanyang 3 manugang na babae. 8 sila. Pagbaba nila sa daong, inutusan sila ng Diyos, magpakarami kayo, kalatan niyo buong lupa. O ngayon, ano ibig sabihin? Natatandaan niyo po yung dilubyo universal? Marami ng tao noon, sumama ng sumama. Ginawa ng Diyos nagpabaha. Pinagawa si Noe ng daong para malipol yung mga taong masasama. Ayaw niya ng masasama, nilipol niya sa baha. Natira 8, matutuwid. Nung makababa na sila sa daong, yung daong ni Noe, inutusan sila ng Diyos, magpakarami kayo. Ano ibig sabihin? Ang gusto ng Diyos dumami, mga matutuwid, kagaya ni Noe. Kaya nga niya inubos yung masasama, yung dahi-dahi ng tao, nilipol niya eh. Tinira niya 8. Yung 8 ngayon, ang gusto niya dumami. Eh ikaw naman lasenggo ka, irresponsable ka. Sasabihin mo, utos ng Diyos, magpakarami. Hindi ka kasali ron. Kasama ka dapat bahain para mawala sa mundo. Di ba? Yun ang ibig sabihin nun. Nung sabihin ng Diyos, magpakarami kayo, ang gusto niyan dumami yung matutuwid. Hindi yung mga magnanakaw, hindi yung mga drug addict, hindi yung mga luko-luko, hindi yung mga mambababae, yung mga lalakero, hindi yung mga manluloko. Pinatay niya nga lahat yun eh. Yung natirang 8 na matutuwid, yun ang gusto niyan dumami. Kaya ngayon, babasahin mo, lasenggo ka, irresponsable kang ama, utusay ka ng Diyos, magpakarami. Ayaw nga ng Diyos ng masama eh. Pinutol nga lahat yung kasamaan na yun eh. Kaya hindi po lahat ng nasa Biblia, susundin natin. Ganon din naman yung utos dun sa Kapitulo 11 ng Levitico, pakilagay 1 hanggang 4. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sa kanila ay sinasabi, inyong salitain sa mga anak ni Israel na inyong sabihin, ito ang mga bagay na may buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop na nasa lupa, alinmang may hati ang paa at baak, at ngumunguya sa mga hayop pa inyong makakain. Tuloy, gayon may huwag ninyong kakanin ng mga ito na ngumunguya o doon sa mga may hati ang paa, ang kamelyo, sapagkat ngumunguya, ngunit walang hati ang paa, karumal-dumal nga sa inyo. Ang koneho, sapagkat ngumunguya, datapot walang hati ang paa, karumal-dumal nga sa inyo. Ang liebre, sapagkat ngumunguya, walang hati ang paa, karumal-dumal sa inyo. Ang baboy, narinig nyo yun? Ha? Sapagkat may hati ang paa at baak, ngunit hindi ngumunguya, karumal-dumal sa inyo. Bawal ang baboy. Eh kanino bawal? Sa Pilipino ba bawal? Taas nga natin uli sa 11:1. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sa kanila'y sinasabi, inyong salitain sa mga anak ni Israel. Kanino raw po sasabihin? Hindi naman pala sa Pilipinas eh. Sa Israel. Hindi tayo kasali ron. Bawal ang baboy sa Israel, bawal ang daga, bawal ang alimango, alimasag, tahong, bawal. Maraming bawal sa Israel. Pero sa Pilipinas, hindi bawal. Bakit? Kasi yan batas ni Moises. Ibinigay yan sa panahon ni Moises. Pakinggan nyo,
13:39 ng gawa. Babasahin ko uli. Sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Na sa mga ito'y, hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Oh. Hindi na pala effective yung kautusan ni Moises ngayon eh. Sa English, ang pagkakasabi, and by him all that believe are justified from all things, from which you could not be justified by the law of Moses. So yung batas ni Moises, hindi na po yun ang batas ngayon. Bakit? 7:12 ng Roma. For the priesthood being changed, there is made necessity a change also of the law. Nang palitan ang pagkasaserdote, kinailangang palitan naman ang kautusan. Kaya yung kautusan ni Moises, pinalitan yon. Ano ipinalit? Yung kautusan ni Kristo. Sa panahon ni Moises, ang pagbibigay, ikapo, 10%. Yan ang paborito ng mga pastor ngayon, 10%. Pagdating ni Kristo, anong kapalit? 9:7. Magbigay ang bawat isa sa inyo ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. O di ngayon pa lang, pagbibigay, hindi ikapo. Yung ayon sa pasya ng puso mo. Yan. Kaya may pagkakaiba ang batas noon kaysa sa batas ngayon. Kenneth Jan Castillo, isang Seventh-day Adventist. Sige. Martes. Palagi po akong nanonood ng inyong programa mula pa po na ako'y 4th year high school. At sa internet po, palagi po akong nag-visit po sa inyong website at nanonood po ng iba't ibang diskusyon ninyo, lalo-lalo na po na sa Seventh-day Adventist. Salamat. Kapag ikaw po ay nagsimba po, o totoong iglesia po, hindi ka po susali doon sa araw ng linggo dahil yung mga protestante po na nagsasabi na silang totoo na iglesia ay walang karapatan na sumali po doon o magsimba po ng linggo kagaya po ng sinulat sa Catholic Universe Bulletin, August 14, 1942. Alam mo, siguro kapatid, huwag kang magagalit, ano? I believe that you are a Seventh-day Adventist, though. So, the conditioning of your mind seems to lean to the Seventh-day Adventist kind of reasoning, ano? Pero ganito yon. Hindi naman masamang magsimba ng linggo, eh. Kayo lang naman ang tutol sa linggo dahil gusto nyo Sabado, di ba? Wala naman nakasulat sa Bible na sasamba ka Sabado. Wala nun. Ang pagsamba sa Diyos, araw-araw. Pwede ka naman sumamba. By the way, let us first analyze or let us first ask the Bible, ano ba ang kahulugan ng pagsamba? What do you mean by the word pagsamba sa Diyos? Let the Bible supply the answer. 12:1, sa Tagalog Bible, ganito sinasabi. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang paglilingkod espiritual. Ano raw po ang pagsamba? Offering of yourself as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your spiritual or reasonable service. Yun ang katampatang pagsamba. O-offer mo yung sarili mo parang living sacrifice. Alam mo kapatid, kung Sabadista kan talaga, sa panahon ng mga patriarka, ang ino-offer nila sa Diyos, papatayin nila yung tupa, papatayin nila yung baka, o-offer nila yon as a burnt offering. Patay na, no? Ngayon, sa New Testament, hindi na yun eh. Inalis na ng Diyos yung pag-o-offer ng mga baka, mga tupa. Lalo na ngayon, ang mahal-mahal ng baka. Sino ngayon makaka-afford yung isang baka, papatayin mo, susunugin mo lang. Baka pag sinusunog mo yung magalit pa yung mga kamag-anak mo at kapitbahay. Hoy, ba't mo susunugin niya? Sarap-sarap niyan. Sabihin nilang ganun, ano? Baka ikaw makagalitan pa. Nung araw kasi sinusunog mga baka, tupa, yahandog sa Diyos. Ngayon, sa panahon ng Bagong Tipan, hindi na po baka, tupa. Itong sarili natin pinapahandog, pero hindi mo napapatayin para ihandog. Ihandog mo, living sacrifice. Paano ba yung paghahandog ng sarili sa Diyos?
na isang haing buhay. O, basahin nga natin sa Hiligay nun yun, kapatid. Gani, ginapakiluoy ko sa inyo, mga kauturan, bangod sang kaluoy sang Dios, sa pagdulot sang inyo mga lawas, subong nga halad nga buhi, balaan, kag kalahamutan sa Dios, nga amo ang inyo espirituhanon nga pagsimba. Ayan. Ang espirituhanon nga pagsimba, yung paghalad sa inyong lawas. Itong katawan niya, gagawin mong halad para sa Diyos na buhay ka buhay para makagawa ka ng espirituhanon nga pagsimba. Ano ba kahulugan nun? Paano? How do we offer ourselves as a living sacrifice unto God? Paano yon? Kunin natin ang paliwanag kay Pablo rin sa 6:13 ng Roma. Dili ninyo itugyan ang inyo bahin sa sala, subong nga galamiton sa pagka-di matarong, kundi itugyan ang inyo kaugalingon sa Dios, subong nga buhi, gikan sa mga patay, kag ang inyo mga bahin, subong nga mga galamiton sang katarungan sa Dios. Ayon. Ihandog nyo ang inyong mga bahin, Apa, ang inyong mga sangkap. apa. The entire body itself, ihandog mo sa Diyos na isang haing buhay na ano yon? Mga kasangkapan ng katwiran ng Diyos. Magpapakasangkapan ka, gagawin mo yung katawan mo, kasangkapan ng katwiran ng Diyos. Yung mabuti. Halimbawa, may tumatawid sa kalye, inalalayan mo yung matanda, tumatawid sa kalye, ginakasangkapan mo yung sarili mo para makagawa ng mabuti. Halimbawa, nagugutom kapitbahay mo, binigyan mo ng isang kabambigas, o naging kasangkapan ka ng Diyos para makaraos yung kapitbahay mo. Na ihahandog mo yung sarili mo na isang haing buhay sa Diyos. Yun ang pagsimba o pagsamba sa Diyos. Kaya ang pagsamba, pwede ka sumamba ng umaga, tanghali, hapon, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ang pagsamba, yung paghahandog ng sarili sa Diyos. Gagawa ka ng kabutihan. Halimbawa, merong may sakit, tutulungan mo. Pagsamba sa Diyos yun. Yung asawa mo, mamahalin mo. Ha? Maghahanap buhay ka, bibigyan mo ng pera. Bahagi ng paglilingkod at pagsamba sa Diyos yun. Kakahabagan mo yung kapitbahay mo, paglilingkod sa Diyos yun. Ganon ang kahulugan ng pagsamba, kapatid. Ginagawa yun araw-araw. Araw-araw, hindi lang Sabado. Paniwala mo kasi kahit dahil Sabadista ka, pagka Sabado lang sasamba. Hindi. Mga alagad nga, nagkakatipon sila, nagsumasamba sila sa Diyos. Araw-araw. Basahin natin yung Gawa, Kapitulo 2, at versikulo 46. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay, at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso, na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan, at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Kita nyo mga kapatid, yung mga alagad nung una, araw-araw pa eh. Paano mo naman sasabihin Sabado lang? Araw-araw nga nagkakatipon, nagpupuri sa Diyos. Kaya yung mga Sabadista, nadaya lang kayo ng mga pastor nyo sa Amerika para bang Sabado lang tayo pwedeng sumamba. Hindi. Mga unang Kristiyano nga, kahit linggo, nagkakatipon sila. First day of the week. Basahin natin yung 27 ng Gawa. Sa nahaunang adlaw sang simana, sang nagtipon kami sa pagtipik-tipik sing tinapay. Nagwali sa ila si Pablo, nga buot magtaliwan sa adlaw nga madason. Kag siya nagpalawig sang iyawali, tubtob sa tungang gabi. Tamo? Ano yan? Nahaunang adlaw sang semana. The first day of the week. Kung 7 araw meron ng isang linggo, ang ikapito yung Sabado. So, ang unang araw, linggo. Nagkakatipon sila, linggo, domingo. Hindi masama yung magkatipon doon sa araw.
Maraming pong salamat. Sige, salamat kapatid. Tigaon, Camarines Sur. Tuloy po kayo dyan, kapatid na Danny, please. Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel, kapatid na Eli. Mula po dito sa Tigaon, Camarines Sur, kapiling po natin ang ating mga kababayan Bicolano rito at kasama din po natin si Dr. Ruel Camato, ang ating pong bisitang magtatanong. Ang kanyang religion po ay isang Seventh-day Adventist elder po siya, 63 years old, at kasalukuyang municipal councilor ng bayan ng Tigaon. Ito na po si Dr. Camato. Sige po. Doktor, hindi doktor. Good evening. Good evening po, Brother Eli. Good evening din po sa lahat na kasama namin dito. Ang tanong ko po, Brother Eli, tungkol sa Sabat in relation sa ang dating daan. Marami kasing may maling konsepto na ang Sabat daw ay para lamang sa mga Hudyo. When in fact, 1,000 taon bago dumating ang mga Hudyo, meron ang Sabat. Nandun po yan sa Hardin ng Eden, pagkatapos na nalangin ng Diyos ang langit at ang lupa, at lahat na nandito sa lupa, nagpahinga ang Diyos sa araw ng Sabat, at sabi binasbasan ang banal na araw ng Sabat bilang tanda na siya ang creator ng ating mundong ginagalawan. Sabi dito sa 2:3, at binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. And then later, ibinigay po ang 10 utos doon sa Sinai, sa bundok ng Sinai, nakalagay sa 2 tapyas sa bato, binigay kay Moses. Ang sabi po, Brother Eli, ang 2 tapyas ng bato, it denotes permanence. Ibig sabihin, lumipas man ang lahat, ang 10 utos ay hindi kailanman lilipas. Kaya, ang sabi doon sa 10 Commandments, number 4th Commandment, ipangilin daw, remember the Sabbath day to keep it holy. Katunayan, sabi sa Matthew 5:18 to 19, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kaya't ang sinumang sumuway sa isa sa kaliit-liitan mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Datapwat ang sinumang gumanap at ituro ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. So napakahalaga talaga ng 10 Commandments, and nandun po sa 4th Commandment na ibinigay kay Moses ang Sabat. Ngayon, kahit po si Kristo nang dumating dito sa lupa, sabi sa Lucas 4:16, siya rin ay nangilin din ng Sabat. At ganoon din po si Apostol Pablo, namatay na si Kristo, early Christian Church, sabi ni Apostol Pablo sa Hebreo 4:9, ang sabi niya po diyan, at sinabi sa kanya, Hebreo 4:9, ang sabi po dito sa talatang 9, may natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. And most importantly, Brother Eli, nung nasa langit na, kumaligtas tayo, makarating tayo sa langit, sabi po sa Isaiah 66:23, nandun po sabi, simulan ko po sa 22, sabi dito, sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon man mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan, at mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago at mula sa isang Sabat hanggang sa panibago, paruroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, kahit sa langit na hinanda niya para sa atin kung tayo maliligtas, meron pa rin Sabat.
Ang tanong ko po, pagkatapos napakahabang introduction, ang tanong ko po, Brother Eli, kung ganun kahalaga ang Sabat sa Bible, sa mga propeta, mismong kay Kristo, sa mga disipulos, bakit po ang dating daan ay hindi pinapangili ng Sabat? Thank you po. Salamat po sa pagdalo, kapatid na Ruel. Meron po akong babasahin doon sa Hebreo 4:1, kapatid. Basahin natin, kapatid na Daniel. Mga takot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. Ayan, sabi ni Pablo sa mga Hudyo na naging kaanib ng iglesia sa Biblia, kasi merong mga Hudyo di naman umanib sa iglesia. Inuusig nga nila iglesia ng Diyos eh. Sabi ng Biblia, sabi ni Pablo sa mga Hudyo na naanib sa iglesia, mga takot nga kayo. Yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Meron palang pangako sa mga Kristiyano, iniwan para sa mga Kristiyano. Kasi matatandaan natin ang Sabat, naganap yung aral ng Sabat para ipangilin sa mga Israelita. Doon officially ibinigay ang pangingili ng Sabat sa tao. Iba po yung pangingili ng Sabat ng Diyos kaysa sa pangingili ng Sabat ng tao. Ang pangingili ng Diyos, tapos na siyang magtrabaho. Wala na siyang gagawin nung 7 araw, natapos na lahat. Kaya, ibig sabihin ng pangingili niya, paghinto sa kanyang trabaho. The days of creation. 6 days were enough to bring everything that exists into being. Pagkatapos po nun, ay nagpahinga siya sa 7 araw, meaning wala na siyang gagawin. Yun ang pamamahinga ng Diyos. Pamamahinga sa kanyang paglalang. Ngayon, ang sabi po sa 4:1, mga takot nga tayo, sabi ni Pablo sa mga Kristiyanong nasa iglesia ng Diyos, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan, baka sakaling sino man sa inyo maging katulad sa di nakaabot niyaon. Meron palang hindi nakapasok sa kapahingahan ng Diyos, ano? Sabi ni Pablo, sa 2, kapag katunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila nung mga hindi nakapasok. Pareho lang eh, pinangaralan sila ng mabuting balita, tayo rin pinangaralan, pero sila hindi nakapasok. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nakakarinig. Kapagkat tayong nagsisisampalataya, ay nagsisipasok sa kapahingahang yaon. Yung kapahingahang hindi nila napasok, papasok tayo ron. Gaya ng sinasabi niya, gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan. Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Aba, sumumpa pala ang Diyos. Kung magalit siya sa Israel, sumumpa ang Diyos, hindi sila makakapasok sa aking kapahingahan. Bagamat ang mga gawa ay nangatapos mula ng itatagang sanlibutan. Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa 7 araw. At nagpahinga ng 7 araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. Sa isang dako sinabi niya yan. Sa Henesis sinabi yan, na ang Diyos nagpahinga ng 7 araw sa lahat ng kanyang gawa. Sa isang dako ng kasulatan sinabi yon.
sa Henesis. Tuloy sa 5. At sa dakong ito ay muling sinabi, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Pero naman dako ng Biblia na sinabi naman ng Diyos, hindi sila papasok sa aking kapahingahan. Sa 6, kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon. Kasi hindi sila nakapasok yung unang sinabihan dahil sa kawalan ng pananampalataya. Kung may natitira pang ibang dapat pumasok doon sa kapahingahan ng Diyos, at ang mga pinangaralan ng una ng mabubuting balita hindi na nakapasok dahil sa pagsuway, ay muling nagtangi siya ng isang araw. Kung meron pa palang dapat makapasok doon sa kapahingahan, nagtangi siya ng isang araw. So, hindi ito yung dating araw. Tawagan ko po kayo ng pansin, mga kapatid. Nagtangi ang Diyos ng isang araw. Yung salitang nagtangi, na ginamit na wika sa Hebrew o sa Greek Bible, ang ginagamit na salita ay yung salitang orizo. Orizo. That is to mark out or bound, that is figuratively to appoint, decree, specify, declare, determine, limit, or ordain. Nagtangi ang Diyos ng isang araw. Isang araw lang, kapatid. Tandaan natin, isang araw lang. Hindi ito Sabado. Dahil sa isang taon, meron 52 humigit kumulang na Sabado. Pero ang Diyos, kung meron pang dapat pumasok dun sa kanyang kapahingahan, na hindi naman po napasok nung mga una, dahil isinumpa ng Diyos, bago sila pumasok sa bayang banal, nung nandun pa sila sa disyerto, dahil sa kanilang katigasan ng ulo, sumumpa ang Diyos sa kanyang sarili. Ang mga taong ito hindi papasok sa aking kapahingahan. Kaya pagpasok nila sa bagong, dun sa Kanaan, yung ipinangako ng Diyos kay Abraham, 450 years ago, makakapasok sila doon sa Kanaan, pero hindi sila makapapasok sa aking kapahingahan. Sabi ng Diyos, sumumpa ang Diyos. Kaya, kung meron pang natitirang, kung pwede naman pumasok, later on, sabi ni Pablo, dahil may natitira pa, muling nagtangi siya ng isang araw. Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon na sinasabi sa mga awit ni David, meron palang isang araw na binabanggit sa araw ni David. Ngayon ang araw na itinangi ng Diyos. Ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso. May isang araw na mapapasukan yung mga sasampalataya na natitirang dapat pang pumasok. Ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, yung palang araw na yon may tinig. Nagtangi siya ng isang araw kay David. Kung marinig niyo ang kanyang tinig, huwag niyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Itong araw na ito, nagsasalita ito. May tinig ito. Pag narinig ng mga Kristiyano, huwag niyong pagmamatigasin ang inyong puso. Sa 8, sapagkat, kapatid na doktor, sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. Ibang araw pala ito. Kesa doon sa ipinatupad ni Josue. Walang duda, pagpasok nila sa lupang pangako, sa Kanaan,
ang ipinatupad ni Josue 7 araw na Sabat. Walang ibang ipinapatupad si Josue na araw ng Sabat na mainly kundi yung 7 araw ng Sabat. Kung meron mang ibang mga Sabat na gaganap yun, hindi Sabado. Gaya halimbawa nung bibilang sila ng 7 buwan, 7 taon, 7 taon, kagaya ng Jubileo, mga Sabat yun eh. Mga Sabat, pero hindi tumatapat yun sa 7 araw. Isang araw lang ang lagi nilang ipinagdiriwang na Sabado, yun yung Saturday Sabbath. Yun ang ibinigay sa kanila ni Josue. Pero merong hindi ibinigay sa kanila si Josue. No? Sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. Meron palang ibang araw na sinasabi ang Diyos na hindi sa kanila ibinigay ni Josue yung araw na yon. At yun yung araw na sinasabi kay David, hindi kay Josue. Kung itataas natin sa 7, muling nagtangi siya ng isang araw. Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, nung araw na yon, may tinig yung araw. Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso. Itong araw na ito, may tinig. Pag narinig nyo, tinig niya, huwag niyong papagmatigasin ang puso nyo. Itong araw na ito. Kaya pagdating sa 8, sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. May ibang araw palang sinasabi ang Diyos. Hindi yung ibinigay ni Josue. Na ang ibinigay ni Josue, pangingili ng 7 araw. Tuloy sa 9. May natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat. Ukol sa bayan ng Diyos. Ito yung hindi ibinigay sa kanila ni Josue. Ang ibinigay sa kanila ni Josue, ang 7 araw na Sabat na pamamahinga. Pero may natitira para sa bayan ng Diyos, sa bagong tipan, sa iglesia. Isang pamamahingang Sabat, ukol sa bayan ng Diyos. Alin yun? Tuloy. Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa. Gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. So yung Sabat ng Diyos, hindi yun yung Sabado. Hindi yun ang Sabado. Bakit? Ang pumasok ang wika sa kanyang kapahingahan, nagpahinga sa kanyang gawa, gaya ng Diyos. Ito pala, isang final Sabat na magpapahinga ka na talaga, yung gawa. Yung Sabat na yun, isa lang yun no? Nagtangi siya ng isang araw, hindi tuwing Sabado. Hindi maraming araw, isa lang yung araw na yon. Alin yung araw na yon na sinasabi kay David na isa lang yon, walang kaparehong araw yon. Basahin natin ang awit 118:20, kapatid na Daniel. Ito'y siyang pintuan ng Panginoon, papasukan ng matuwid. Pintuan Parang yung Sabat, papasukan yun, may papasok dun kung ito, simboliko ng pintuan, papasukan mo rin itong pintuan na ito, no? Ang pintuan pinapasukan maraming hindi nakapasok dun sa araw ng Sabat na itinangi ng Diyos, kaya naglagay siya ng pintuang papasukan. Ito ang wika, ang pintuan ng Panginoon, papasukan ng matuwid. Tuloy. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat sinagot mo ako at ikaw ay naging aking kaligtasan. Ang bato na itinakwil ng nagtayo ng bahay ay naging pangulo sa sulok. Ito palang pintuang ito rin yung bato
na itinakwil ng nagtayo ng bahay na naging pangulo sa sulok. Tuloy. Ito ang gawa ng Panginoon, kagila-gilala sa harap ng ating mga mata. Ang palang bato na yan, ang gawa ng Panginoon na kagila-gilala sa ating mga mata. Tuloy. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Yung palang bato na yon, yung bato, ito rin yung araw na ginawa ng Panginoon. This is the day that the Lord hath made. Sino yon? Si Kristo. Si Kristo'y araw, hindi ng Sabat. Araw ng kapahingahan ng Panginoon. Ito yung pintuan ng Panginoon. Papasukan ng matwid. Ito'y gawa ng Panginoon kagila-gilala sa ating mga mata. Ang bato na itinakwil ng mga nagtayo ng bahay, si Kristo yon. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. The day that the Lord hath made. Taman-tama. Bakit? Sabi ni Pablo, itong araw na ito, kung marinig niyo ang kanyang tinig, huwag niyong papagmatigasin ang inyong puso. Si Kristo pala yung araw, kaya may tinig eh. The day that the Lord hath made. Siya yung araw, yun yung kapahingahang totoo. Sa kanya kapapasok bilang araw at bilang pintuan. Ito yung sinasabi ni Pablo, hindi napasok ng mga Israelitang nangingili ng Sabado. Hindi nila napasok ang araw na ito. Dahil sa kawalan ng pananampalataya. Pero yan ang may natitira pang dapat pumasok. Doon sa araw na yan, nakapahingahan ng Diyos. Nagtangi ang Diyos ng isang araw. Iba sa araw ng Sabat ng Hudyo na ikapitong araw. Ito nga si Kristo. Siya ang tunay na Sabat. Doon tayo sa Kanya papasok bilang araw. Basahin natin ang 12, ang 11 ng Mateo. Pakinggan nyo sa 28. Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Si Kristo ang talagang Sabat. Halika kayo, pumunta kayo sa akin. Kayong mga napapagal at nabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Asan ba ang real Sabat? Hindi ba na kay Kristo? Ang kapahingahan ng inyong kaluluwa? Tuloy natin, kapatid na Daniel. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Kristo pala'y Sabat ng kaluluwa, kapahingahan ng kaluluwa. No? Hindi kapahingahan ng laman. Kagaya sa Israel, hindi ka magtatrabaho ng ikapitong araw, magpapahinga ka sa araw ng Sabado. Lahat ng trabaho bawal. Pati mga hayop bawal magtrabaho. Pati mga alila bawal magtrabaho. Kasi Sabat sa laman yun eh. Si Kristo, Sabat na espiritual, kapahingahan ng kaluluwa. Ang tunay na Sabat, na pag ikaw na kay Kristo na, Sabat na. Bakit? Hindi ka na magtatrabaho si Kristo na eh. Ano ka mapapagod nun? Pero nananatiling, kung susunod ka kay Kristo, magkasama kayo. Ang nagtatrabaho siya, iwalay sa akin, wala kayong magagawa. Sabi niya. Kaya, ang tunay na Sabat sa Biblia, kapatid, ang pagkakilala namin yung Kristo, sapat na sa amin si Kristo. Hindi na kami kailangan mangilin pa na ikapitong araw o iba pang mga araw ng Sabat. Sa Biblia kasi maraming araw ng Sabat eh. No? May Sabat ng balag. No? May Sabat ng merong pagdiriwang ng kung ano-ano ng mga Hudyo na hindi ka magtatrabaho. Yung Paskwa, merong 1 linggo na magkakasunod na
banal na pagkakatipon, walang trabaho, kahit ano. Nandun sa Exodo 12. Maraming Sabat ang mga Hudyo. Kaya yung 20-20 ng Ezekiel na sinasabi ng mga Sabadista, yun ikang Sabat, yan ang tatak ng Diyos sa kanyang mga tao. Ayun ang sabi ng Sabadista. Pero basahin natin, 20-20. At inyong ipangilin ang aking mga Sabat. At Aking mga Sabat, aking mga Sabat, maraming Sabat. Sabat ng araw, mayroon Sabat ng taon, mayroon Sabat ng balag, Sabat ng lupain. Napakaraming Sabat sa Israel. Inyong ipangilin ang aking mga Sabat at maging tanda sa akin at sa inyo upang inyong maalaman ako ang Panginoon ninyong Diyos. At yung mga Sabat na yan, ipinatupad ni Josue yan. Ang paunahin dyan, ang ikapitong araw. Pero ang diskurso ni Apostol Pablo sa iglesia, totoo. Kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. May ibang araw ng Sabat para sa Kristiyano. Hindi yung ipinatupad ni Josue sa Kanaan. Wala naman duda, ang ipinatupad niya ikapitong araw eh. Ang mahuling magtatrabaho sa ikapitong araw, papatayin eh. No? Kaya nga yung mga Hudyo, gusto nila patayin si Kristo. Hindi kasi tumutupad ng Sabat nila. 5:18 ng Juan. Pakinggan nyo. dahil dito nga'y lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. Kita nyo ang sinasabi ng mga ang sinasabi ni San Juan na ebanghelista. Ito salita ni Juan Evangelista to eh. Inililigaw ito ng mga pastor ng Sabadista eh. Yan ang paratang ng mga Hudyo. Hindi. Salita yan ni Juan. Dahil dito nga. Alin yung dahil dito? Kasi nagpagaling siya ng Sabat. Pinupuna siya ng mga Hudyo. Araw ng Sabado nun eh. Dahil dito nga, lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin. Sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman niyang kanyang sariling ama ang Diyos. Paratang ba yan? Sabi ng mga Sabadista, paratang ika. Anong paratang? Totoo yan eh. Tinatawag niya talagang ama niya ang Diyos eh. At siya'y nakikipantay sa Diyos. Kasi pag tinawag mong ama ang Diyos, pantay kayo. Ama siya eh. Anak ka. Pareho kayong Diyos. Yun ang ibig sabihin nun eh. Kaya sabi nung mga Hudyo, hindi ka naman, ba't ka namin binabato? Hindi dahil sa mabuting gawa, kundi dahil sa pamumusong. Ikaw bagaman ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos, sabi ng mga Hudyo. Kasi tinatawag niya ang ama na Diyos. Talaga ba namang ama niya ang Diyos eh. Talaga naman siya pantay sa Diyos sa pagka-Diyos eh. Bakit? Hindi ba sabi ni Pablo, hindi niya inaring isang bagay nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Pagaman nasaan niyo siyang Diyos, hindi niya inaring isang bagay narapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Pantay ba siya? Pantay siya, sabi ni Pablo. Kung paano yung ama ay Diyos, siya man ay Diyos din. Sabi ng mga Hudyo, tao ka lang, nagpapakunwari kang Diyos. Marami na palang iglesia ni Manalo nung araw. Tao ka lang, papakunwari kang Diyos. Sabi ng mga Hudyo. Binabato nila ngayon. Ano ang dahilan? Kaya nila binabato. Kasi sinira niya na araw ng Sabat, tinatawag niya pa na kanyang ama ang Diyos. Talaga bang sinira? Sabi ng mga Sabadista, sabi niya, kahit isang tuldok, isang kudlit, hindi mawawala sa kautusan. Ang magturo ng kaliit-liit ang utos, tatawagin dakila. Ang lumabag, ang hindi magturo, tatawagin kaliit-liitan sa karya ng langit. Kaya sabi ka ni Kristo, hindi niya sisirain ang kautusan. Teka muna, kumpare. Aling kautusan ang hindi niya sisirain? Yung kay Moises?
yung 10 utos na nasa 2 tapyas na bato? Ang ibig bang sabihin nung kung nasa bato, it means to last forever hanggang sa walang hanggan ba? 10 ang utos ng Diyos. Teka muna, mga pari ko, hindi ba ang bautismo'y utos? Bakit 10 lang? Wala namang bautismo sa 10. Bakit ang Sabadista nagbabautismo? Utos ba ng Diyos ang bautismo o hindi? Utos. Si Kristo nagsabi, utos ng Diyos yun eh. Basa, 12:50 ng Juan. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama. Gayon ko sinasalita. Gayon ko sinasalita lahat ng sinabi sa akin ng Ama. Alam ko ang utos niya, buhay na walang hanggan. Kaya sinasabi ko lahat yung sinabi ng Ama ko. Anong sabi niya? Sa 10:39 ni Marcos. Pakinggan nyo. At sinabi nila sa kanya, kaya namin. At sinabi sa kanila ni Jesus, ang sarong aking iinuman ay iinuman ninyo. At sa bautismo na ibinautismo sa akin, ay babautismuhan kayo. Salita ng Ama yan. Magbabautismo kayo gaya ng bautismo ibinautismo sa akin. Utos ba yan o hindi? Ba't sasabihin mo ngayon na ang nasa 2 tapyas na bato yun forever? Bakit? Di ba kasama bautismo sa utos? Utos yun eh. Bakit sasabihin mo 10 ang utos? Tutol ako, di ka marunong magbilang. Bakit? Kung utos ang bautismo, paano ngayon yun? Binabaliwala mo yung isa. Sana at least sinabi mo lang, 11 utos. Kung marunong tayo magbilang. Pero you are going to stick to the 10 commandments, I disagree. Utos ang bautismo. Mas mahalaga pa ang bautismo kaysa sa ibang utos sa 10. Huh? Huwag kang magnanakaw. Utos yun sa 10 eh. Diba? Utos yun. Yung bautismo, utos ba? Utos. Wala sa 10 yun. Wala sa 2 tapyas na bato. Para dun sa iba, yun daw kaya nasa 2 tapyas na bato, dahil ibig sabihin daw permanence. No, hindi po. Kahit bato nasisira. Hindi ibig sabihin kung nasa tapyas ng bato, hindi na masisira at hindi na mawawala. Basahin natin kay Habakuk. Pakinggan nyo ang nasa Habakuk. 2:2. At ang Panginoon ay sumagot sa akin at nagsabi, isulat mo ang pangitain at iukit mo na malinaw sa mga tapyas na bato upang makatakbo ang bumabasa niyaon. Pangitain si Habakuk, sabi ng Diyos. Iukit mo ang malinaw sa mga tapyas ng bato upang makatakbo ang mga yaon. Makatakbo ang bumabasa niyaon. Ibig sabihin, yung ding pangitain na yun na hula, magiging forever. Ang hula, pag natupad na, hindi mo na forever ba yung hula? Pagka ganun, hindi na matatapos ang kasaysayan dahil forever pala yung hula eh. Maling interpretasyon. Kaya ang 2 tapyas na bato pinagsulatan kasi wala pang writing instruments noon. Ang pinakamatibay noon na writing material bato. Yung ukit mo sa bato. Pero ngayon, meron ng mas matibay sa bato. Diba? Meron na. Hindi matututulan niya. Kaya para sabihin natin, kung nakasulat sa 2 tapyas na bato, forever na yon, ikalawang Korinto 3:6-7. Pakinggan nyo. Nasa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nauukit sa mga bato ay nangyaring may kaluwalhatian, ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha,
na ang kaluwalhatiang ito'y lumilipas. Paanong hindi lalong magkakaroon ng kaluwalhatian ang pangangasiwa ng Espiritu? Nagpapakita si Pablo ng dalawang pangangasiwa. Si Moises nangasiwa ng kamatayan. No? Yung nakasulat sa 2 tapyas na bato. Pagka nilabag mo ang isa doon, papatayin ka. Babatuin ka hanggang sa mamatay. Ang sabi ni Pablo, kami naging sapat na tagapangasiwa ng bagong tipan. Bagong tipan. Hindi ng titik o letra. Sapagkat ang letra pumapatay, o titik, ang Espiritu nagbibigay buhay. Ang pinangangasiwaan nilang bagong tipan ay tipan ng Espiritu. Hindi tipan ng letra. Na yung letra pumapatay kasi nakalagay, babatuin hanggang sa mamatay. Yung lalabag doon sa nasa 2 tapyas na bato. Kaya sa versikulo 6, sabi ni Pablo, kung sa versikulo 7, kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nauukit sa mga bato, nangyaring may kaluwalhatian, ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha, na ang kaluwalhatian ito'y lumilipas, paanong hindi lalong magkakaroon ng kaluwalhatian ng pangangasiwa ng Espiritu? Kaya yung bagong tipan, mas maluwalhati kaysa sa 2 tapyas na bato. Ang pangangasiwa ng bagong tipan ay pangangasiwa ng Espiritu na nagbibigay buhay. Ang pangangasiwa ng 2 tapyas na bato ay pangangasiwa ng kamatayan na pumapatay. Ang magkasala laban doon, walang tagsalang papatayin. Pero yung pangangasiwa ng Espiritu sa bagong tipan, nagbibigay buhay, nagpapatawad. No? Kahit nabusong ka, kahit ikaw ay nakagawa ng mabibigat na kasalanan, ang pangangasiwa ng Espiritu ay pagbibigay buhay, hindi pagkundina na kagaya ng nangyari sa panahon ni Moises sa pangangasiwa sa 2 tapyas na bato. Kaya mga kapatid, ang masasabi ko sa inyo ganito, meron pong ibang sabat o kapahingahan, 1 araw lang yon. Pagpasok mo ron, di ka na kailangan mangilid pa uli tuwing Sabado. Pag napasok mo yung araw na yun si Kristo, lahat na nun sakop na. Pati Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, 13:8 ng Ebreo. Pakinggan nyo. Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo, at magpakailanman. Bilang araw o day, araw in Tagalog, day in English, kasi may ibang araw sa English, yung sun. What was spoken in David in 118 of the book of Psalms? This is the day that the Lord hath made. When you hear His voice, sabi ni Pablo, huwag niyong papagmatigas din ang inyong puso. Ito'y araw na may tinig. At dapat tanggapin mo siya samantalang sinasabing ngayon. This day is always today. Bakit? Ngayon. Today. Yun ang nasa iglesia. Today, when you hear His voice, sabi niya sa English, do not harden your heart. Today, Hebrews 4:7, again, He limited a certain day, isa lang, saying in David, today, yung araw na yon, laging today yun, di lumilipas yun eh. After so long a time, as it is said, today, if you hear His voice, harden not your hearts. Kaya nga today. Bakit? Si Kristo ang kahapon. He is yesterday. Today. And forever. Si Kristo'y araw.
araw na kahapon, ngayon, at sa makalawa, bukas, etc. Kaya, He is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday for a Christian. He is always our rest day. Come unto me, ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. The true Sabbath is in Christ. And that is not only Saturday. We will have Sabbath every day in Christ. Yun ang dahil, kapatid, kaya kami hindi nangigili ng Saturday, Sabbath. Nangingiling kami ng Sabbath every day with Christ. We have peace in our hearts every day. We follow Him every day, not only in Saturday or on Saturdays. 9:3 of the book of Luke, Brother Daniel. And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Take up his cross daily and follow me. The misinterpretation of Ellen G. White, after all, speaking of biblical principles, we must not even listen to Ellen G. White, who assumed the leadership of the Seventh-day Adventist Church. It is against the will of God that a woman usurp authority over the man. Ito, tignan mo, ito kapatid na Alpha Omega, no? Sana pakinggan nyo pong mabuti. 2:12 of 1 Timothy, Brother Daniel. But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. Continue, por favor. For Adam was first formed, then Eve. And Adam was not deceived, but the woman, being deceived, was in the transgression. A pastor in this dispensation can prove to me that there is any woman authorized by God to find or found a church and to lead a church. All churches led by a woman are wrong. They are not of God. Certainly they are of Satan, because it is not allowed for a woman to lead over men and to usurp authority over man, but to be in silence. The reason is very simple. For Adam was first formed, then Eve. And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression. That's why the prophecy of the prophet Isaiah will sweepingly deny the truth of every church founded by women. 3:12 of the book of Isaiah, it reads, As for my people, children are their oppressors, and women rule over them. O my people, they which lead thee cause thee to err, and destroy the way of thy paths. My people, they which lead thee, if they are the women, cause thee to err, and destroy the way of thy paths. How do I look at the Seventh-day Adventist as a religion? It was founded by a liar, a woman liar. Let us read, or let us hear this. It's part of history of the Seventh-day Adventist Church. Now, Ellen White just could not accept the fact that Christ did not return in 1843 or 1844. She could not admit her mistake. Interestingly enough, William Miller did. Instead, she claimed she had a vision from God, the first of many. I have seen that the 1843 chart was directed by the hand of the Lord, and that it should not be altered, that the figures were as He wanted them, that His hand was over and hid a mistake in some of the figures. Rather than admit that she was in error, Ellen Harmon claimed that God was the one who had made the mistake and had covered it up himself. What kind of a blasphemy is that? And if you are going to admit that you are the founder of the Seventh-day Adventist Church, you are cursed. Imagine passing your mistake to God.
You are a false prophet prophesying that the end of the world will come in 1843. When it did not happen, she passed the error to God. Imagine that. It is written in the early writings of Ellen G. White, page 74. She said, I have seen that the 1843 church was directed by the hand of the Lord, and that it should not be altered, that the figures were as He wanted them, that His hand was over and hid a mistake in some of the figures, so that none could see it until His hand was removed. You see that? The 1843 chart that she said that is the end of the world was committed by God. God's hid some error. That's why she was mistaken in saying that 1843 is the end of the world, because God that time did not remove yet His hand, hiding the error. Is it the kind of church are we going to attend or to be member with? Mga kapatid, mga kababayan sa Batista, mag-isip-isip kayo. Hindi pwedeng totoo yan. Lahat ng iglesyang babayan, leader, mali. Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Basahin natin ang pangako ng Diyos sa kanyang bayan mula pa sa Israel. 9:4 ng unang hari. At tungkol sa iyo, kung ikaw ay lalakad sa harap ko, gaya ng inilakad ni David na iyong ama, sa pagtatapat ng puso at sa katwiran, nagagawa ka ng ayon sa lahat ng aking iniutos sa iyo, at iingatan mo ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kahatulan. Ay aking ngang itatatag ang luklukan ng iyong kaharian sa Israel magpakailanman, ayon sa aking ipinangako kay David na iyong ama, na sinasabi, hindi magkukulang sa iyo ng lalaki sa luklukan ng Israel. Yan ang pangako ng Diyos sa kanyang bayan. Hindi pwedeng magkulang ng lalaki pagka talagang magsasadyos kayo, alakad kayo sa aking palatuntunan, sabi ng Diyos kay Solomon, tutuparin ko ang pangako kay David na iyong ama, hindi kayo kukulangin ng lalaki na uupo sa luklukan ng Israel. Yung kalooban ng Diyos na yan na ang kanyang bayan, pamuluan ng lalaki, mula pa sa panahon ni Haring David. Sabi nung Sabadista, bateka si Deborah. Wala pa kaharian ng Israel noong panahon na wala pang nakatatag na kaharian eh. Ang unang-unang naging hari sa Israel, si Saul. Kung si Saul na hindi tapat sa Diyos, pinalitan ni David. Mula kay David, nangako na ang Diyos, hindi kayo kukulangin ng lalaking uupo sa Israel. Hindi kasama si Deborah ro, dahil hindi pa naman panahon ng kaharian ng Israel noon eh. Pero nung matatag ang kaharian ng Israel, nangako ang Diyos kay David. Alam mo naman kung mangako ang Diyos, di niya binabago eh. No? Kaya pagdating ni Kristo, nang mamili siya ng leader sa iglesyang totoo, ang nilagay niya mga apostol. Walang apostola. No? Obispo, walang bispa, obispa. Ayan. Kaya reflected yung kalooban ng Diyos hanggang sa iglesia ng unang siglo. At pagkatapos ngayon, magtatayo ka ng iglesia, babae ka. Lakas naman ang loob mo. Tapos nung magkamali ka, papasa mo sa Diyos. No? Paano ngayon sasabihin mo sa akin na yung itinuro ni Ellen G. White ay totoo? Ito, turo ni Ellen G. White, ha? Pag ikaw daw ay sumamba ng linggo, tatatakan ka raw ng Antikristo, yung tanda ng hayop. Ito, nasa kanilang aklat eh. Basahin natin yung Seventh-day Adventist Belief. Page 167 of the Biblical Exposition of 27 Fundamental Doctrines of the Seventh-day Adventist Church. Brother Daniel, por favor. Choosing to worship and honor Sunday in the full knowledge that it is not God's appointed day of worship will receive the mark of the beast. Ang sabi ni Ellen G. White, choosing to worship and honor Sunday in full knowledge that it is not God's appointed day of worship will receive the mark of the beast. For so long a time, yan ang aral ninyo. Pag sumamba ng linggo, lalagyan ka, tatatakan ka ng Antikristo, saka ng mark of the beast. Ngayon,
Discovery ko ba naman sumasamba na rin pala sila ng linggo. Pakita natin itong nandito sa Brazil. Doon po sa Minas Gerais ng Brazil, nakakita ako ng templo ng Sabadista. Ito po, Seventh-day Adventist Temple at Poços de Caldas, Minas Gerais, Brazil. Ano nakalagay dito? Lagay mo. Ayan Novo Tempo, horarios de culto, mga araw, oras ng pagsamba, time of worship, Sabado, alas 9 ng umaga. Culto Joven o pagsamba ng kabataan, 17 oras o alas 5 ng hapon. Domingo, 19:30 oras. Ibig sabihin, alas 7:30 ng linggo. May pagsamba. Kung di ba naman kayo walang hiya itong mga taong ito? Sasabihin mo, pag sumamba ng linggo, tatataka lang Antikristo ng Mark of the Beast. Ba't may pagsamba na kayo ng linggo ngayon? Hindi lang pala doon. Naging curious ako. Sabi ko, yung nabasa ko sa libro nila, kinakainan nila ngayon dahil sumasamba na sila ng linggo dito sa Brazil. Aba, hindi lang pala sa Brazil yan. Pati pala sa Haiti, meron noon. Ay sa Honduras. Ito, Templo Adventista del Séptimo Día in Santa Cruz in Santa Cruz de Johua, Honduras. Ano nakalagay dyan sa Honduras? Ayan. Reuniones, Domingo, alas 6 ng gabi. Sabi ko, talagang itong mga Sabadistang ito, hindi lalaban ng diskusyon itong mga ito. Kaya dito, ayaw lumaban ng diskusyon sa akin mapapahiya sila sa kanilang mga maling aral Unang-una, iglesyang itinayo ng babae. Hindi autorisado ng Diyos ang babae magtayo o mag-leader ng iglesia. Kagaya rin ng iglesia quadrangular. Babae rin nagtayo nun Baka may alam pa kayong iba, sabihin nyo sa amin. Para maikalat natin sa buong mundo na yung mga iglesyang itinayo ng babae, siguradong mali dahil labag sa kalooban ng Diyos. Hindi ko ipinahintulot na ang babae magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki kundi tumahimik. Si Ellen G. White hindi lang namuno Siya mismo nagtayo. Basahin natin sa kanilang libro, kapatid na Daniel. Ito po sa Seventh-day Adventist Belief, a Biblical Exposition of 27 Fundamental Doctrines, page 224. The gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. Hindi chismis yan, mga kapatid. Ang may sabi niyan sila mismo, libro nila yan Meron akong kaopyan, bumili ako Binentahan ako niyan Meron ako niyan. Nasa library ko. Kinopya na lang namin sa computer. One of the founders of the Seventh-day Adventist Church. They claim that Ellen G. White is one of the founders, but eventually, she became the leader. The commanding power in the Seventh-day Adventist Church. That's why, at each start, ang tawag dyan sa batas, void ab initio. Mali mula sa umpisa. Kasi ang pagkatayo, babae nagtayo. Kaya ang aral mali, hindi naintindihan yung Biblia Bakit? Nagtuturo ang Diyos ng ibang araw bukod sa 7 araw At yung araw na yon, si Kristo yon. Siya ang kahapon, ngayon at bukas, makalawa, makaitlo, ika-4. Mga unang Kristiyano, sasabihin mo, pag sumambay ka ng linggo, tatanggap ng handa ng hayop. Sabi nila sa kanilang doktrina, pag sumamba ka ng linggo, tingnan nga natin yung mga unang Kristiyano, sumasamba ba sila ng linggo? 2:46 ng gawa. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan. Kita nyo mga kababayan, yung mga unang Kristiyano araw-araw nasa templo Nagpupuri sa Diyos, sumasamba sa Diyos.
Sabi ni Ellen G. White, pagka ikaw sumamba ka ng linggo, atanggap ka ng marka ng the mark of the beast, ng tatak ng hayop. Eh di kayo rin na meron na kayong tatak ng hayop kung totoo yung sinasabi nyo. Bakit? Eh yung mga unang Kristiyano araw-araw nasa templo the mark of the beast, ng tatak ng hayop. Eh di kayo rin na meron na kayong tatak ng hayop kung totoo yung sinasabi nyo. Bakit? Eh yung mga unang Kristiyano araw-araw nasa templo nagpupuri sa Diyos, sumasamba. Di ata naman Sabado lang. Naku naman, ang babaw naman niyang nalaman ng iba. Kaya pasensya na kayo mga kapatid. Nahabaan sagot ko, wala nang pala. Haba tuloy. Napahaba tuloy ang share ko. Pasensya na yung mga tatawagin pa ba natin sila, Brad Daniel? Yung nasa 3 pa yata